Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa pinaka-latest na pasabog ni Fair Lady Marlica. Si Senate President Juan Miguel Zubiri ay papalitan na daw. At ang ipapalit si Senator Jinggoy Estrada. Okay, pakinggan natin sandali ang kanyang ongoing pa ngayon na live stream. Na dapat malaman ng taong bayan, Jinggoy, ipapalit kay Zubiri. Yan po ang nakarating sa akin, sa ating lahat now. Bakit daw ipapalit si Jinggoy bilang Senate President? Alright? So ayon sa ating mga informer, mga palangga, na si Ahas, si Lisa Smugs at si Marcos Jr. kay Zubiri. Okay, kay Senate President Zubiri, di ba, noong nakaraan, originally kasi Zubiri talaga is anti-chacha o ayaw talaga sa charter change. Pero later on, I think in the middle of February, nagbago ang kanyang isip at inayunan niya, okay, ay dahil kinausap siya ni Marcos Jr., ni Kuting at ni Tambaloslos para nga makipagsabwatan sa charter change na ito or sa pwersahang initiative. Okay? So ano ang nangyari mga palangga? 2 weeks ago ay nagsalita si Zubiri na bago pa nagsalita si Zubiri, kung naalala ninyo, si Tambaloslos ay may sinabi sa ating mga senador na wag daw pakialaman, wala daw dapat parang wala daw pakialam itong mga senador na ito sa charter change. Remember that? Sinabi ni Tamba yon, okay? Sinabi ni Tambaloslos sa kanyang press conference na magtrabaho na lang daw itong mga itong mga senador at wag daw pakialaman ang ang charter change o yung People's Initiative na isinusulong ni Tambaloslos. Ngayon, nag-aklas, di ba, nag-alsa dyan si Joel Villanueva, lalo si Senator Amy Marcos, dahil na, nabukela niya yan. At si Zubiri naman, syempre si Presidente Kuting, ay, Presidente, maaaring sila ay natatakot, baka sila ay gipitin. But again, ang eksenang kaganapan mga palangga, dahil ayaw pumayag ni Zubiri, okay? Nakarating po sa atin, ayaw pumayag ni Zubiri na basta-basta na lang pumabor ang Senado sa pwersahang initiative na pinopropose nitong mga buwaka ng ina, si Kuting, si Tambaloslos at si Lisa Smugs dahil nga sa political aspect. Diba? It's not really for people for economic provision. Kasi lahat naman tayo mag-a-agree kung hindi tayo pinwersa o hindi nilinlang ang mga taong bayan sa pagpipirma nitong Jutang Ginanang Initiative na to gamit ang ayuda at binayaran ang mga kongresista. Okay? So dahil hindi pumayag, okay? Ganda ng hair natin today, oh. Ngayon, mga palangga, kumusta na kayo, okay? Okay? Okay, so ako narinig ko yung statement ni Senate President Zubiri na magbibitiw siya sa pwesto pag isingit ang political dimension o yung may babaguhin political amendments sa Constitution. Payag si Senate President Zubiri sa economic provisions amendments. Payag siya doon. Kailang, pagdating sa political amendments, example, yung babaguhin ang sistema ng gobyerno from its present ngayon na bicameral, separate House and Senate, voting separately. Presidential election every 3 years. Pag isingit ang amendments na mag-change tayo ng system of government, maging unicameral na lang,
wala nang Senado, isang chamber na lang, maging parliament na lang, so maging parliamentary tayo. Yon ang ayaw ni Senator Zubiri at nagpahayag na siya na bibitiw siya ng pwesto. So, itong pasabog ni Maharlika, again, as usual, yung kanyang mga puting ahas na very credible and reliable. Wala pa akong maalala na mga information na binibigay ng mga puting ahas ni Maharlika na sumablay. I don't know. Correct me if I'm wrong. I-comment nyo na lang kung may sumablay. But halos lahat sa aking maalala is nagkakatotoo basta galing sa kanyang mga puting ahas. So, salamat sa mga iba't ibang tao, iba't ibang sangay ng gobyerno, opisina, na matapang na nagsusumbong kay Maharlika. Ito nung si Maharlika ngayon is ano na siya, sumbungan ng taong bayan. Maalala ko yung una, nagsumbong sa kanya, isang military officer, isinumbong yung demoralisasyon sa AFP dahil may mga general na tinanggal sa pwesto, walang due process, at naka-floating ngayon. That was December. Lately lang, last week ata, isang retired general, si Major General Edgar Arevalo, 2-star general, columnist siya sa Manila Times, nagsulat siya tungkol doon kung ano ang pinasabog ni Maharlika last December. Yun din parehas sa sinasabi sa article ni General Arevalo. Itong si retired General Arevalo, lawyer pala ito. Grabe. So, parehas sila. So, ibig sabihin doon ako makita na, grabe, itong si Maharlika talaga sumbungan ng taong bayan, yung mga tao na nag-iisip, yung may pakialam, yung may malasakit. Kasi may mga tao naman na baliwala sa kanila kung anong nangyari. Blind loyalist. Okay, so punta tayo. So, agree ako dito. There's a possibility na tatanggalin talaga si Senator Zubiri. Anyway, nagsabi naman siya na bibitiw siya sa pwesto. Bago siya magbitiw, baka ito na. Pumili na sila ng isang senador na siguro, kung matuloy, Senator Jinggoy Estrada, ano rin ito Kung minsan, independent-minded din ito I don't know kung ano. Basta, malaking posibilidad na hindi nila kayang i-control si Senator Zubiri. Nasabi naman ni Maharlika, anti-chat siya nung una. Ayaw niya. Kailan, nung kinausap siya ng presidente, na economic provisions lang tayo, pumayag siya. Ngayon, kung sa nakikita ko merong isisingit na political dimension itong Chacha. Yan ang basa ko. Kasi hindi pa sila sumusurrender, hindi pa nila ginigive up yung kanilang ambisyon na ma-extend ang kanilang panunungkulan. Kasi pagpabayaan nila yung present status quo, election 2025, election 2028, honest, orderly, peaceful election, game is over. Itong administrasyong ito, sa aking opinion lang, kahit sinong hinders, lalo na kung si Speaker Martin Romualdez, suntok sa buwan, hindi mananalo. Lalo na itong ginawa nilang People's Initiative na ang dami ng umaalma. Sunod-sunod ang mga prayer rallies na gagawin ng kumokontra sa PI. Tuloy-tuloy yan. Non-stop hanggat hindi sila titigil. Wala na ito. Tinukay na nila itong grupo ng Marcos Araneta Romualdez.
hinukay na nila ang kanilang libingan sa politika. Hindi na sila mananalo sa isang patas, malinis na eleksyon kasi ang taong bayan nagmata na. Nakita na nila yung tunay na motibo ng mga namumuno ngayon. Hindi bayan muna bago sarili. Ano ang motibo? Kami muna. Pamilya muna namin. Marcos. Anong meaning ng Marcos? Ito, nabasa ko lang Comment ito, nabasa ko. Meaning ng Marcos is, Marcos Araneta Romualdez Coalition of Socialites. Yon. Gusto nilang to remain in power forever and ever. But, hindi yan sasang-ayunan ni Senator Zubiri, and I believe maraming senador na hindi sasang-ayon yan. At ito na rin kampo ni Tatay Digong at Attorney Glenchong, Attorney Roque, Attorney Vic Rodriguez. So, meron na po pangatlong prayer rally sa Bulacan. Abangan natin.